When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man?" They replied with these words, "Some say you're John the Baptist, others Elijah, still others say you are Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to Peter in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of God of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." My dear brethren, the gospel of the Lord Jesus Christ. We glorify you, O Lord Jesus Christ. Ave Maria Purísima. Santificado po si Ave Maria Purísima. Santificado po Ave si Maria Purísima. Santificado po si Para po Son and Holy Spirit. Amen. Before we begin, mga kapatid, ating po palakpakan ang ating po magiging apostol, San Pedro at San Pablo. Kung ating po pagkanilayan, mga kapatid, ang ating pong gospel ay nauhuli sa istorya ng mga pagbasa. Bakit po kanya, Father? Kasi po, dito po mga kapatid, si Jesus ay nakikipag-usap sa kanyang mga apostol during sa kanyang pag-mission sa kanyang pagpupunta sa iba't ibang mga lugar. Kaya tinanong niya si Pedro, sa ganitong pagkakataon, "Anong sabi mo, ninyo, mga apostol, tungkol sa akin?" Sagot po nila, siya po ay maaaring si Bautista, si Elias, o si Jeremias. Sabi ko na po nila, sabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos buhay. Kung titignan po natin mapatid sa buhay ni Pedro, natin si Pedro, siya po na-highlight ng ating pong gospel for today. Ang buhay po niya ay mula po sa mga isda. Tinawag po sila magkakapatid, siya at si Andres. Kasama din po ang dalawang kapatid, si Santiago, matanda, at si Juan Evangelista. Mula po sa isang karaniwang mga isda, mula sa karaniwang mga tao, sila po ay tinaas ng Diyos ni Kristo, in particular, para maging mga apostol. Kung titignan po natin mga kapatid sa ating pong pananampalataya, at iakma natin, in relation sa ating pong salubuyang buhay, tayo din po ay tinipon ng Diyos ng mahanay kong mula sa iba't ibang dako. At dinilaya sa lugar upang tayo po ay pagpalain at magsama-sama para po magpuri po sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, bagamat iba ang sitwasyon, iba't iba ang naging pamamaraan, subalit halos history repeat itself. At kung natin yung lingkod, tulad po ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Andres, ay hindi rin pumatas sa aking pinag-aralan. Na kung saan, ganoon din po sila. Sa 12 apostol, ay ilan po ang mga masasabi natin may pinag-aralan. Kaya po mga kapatid, sa parte po ito, makikita po natin base po sa binibigyan ng Ebanghelyo po sa atin, hindi tumitingin ng Diyos ang estado ng buhay. Hindi siya tumitingin kung ikaw ay marangya, kung ang kinikita mo ay maliit, kung malaki. Hindi po siya tumitingin kung ang iyong kalagayan pag-pisikal, ikaw man ay nakakatayo ng buhok, o ikaw man ay merong pagsanan. Hindi po siya tumitingin kung ikaw ay maganda o hindi maganda. Hindi po siya tumitingin kung ikaw ay payat o mataba. Tulad ko, Hindi po siya tumitingin kung ano ang laman ng ating bulsa, kung tayo po may pera, dahil meron tayong bank account, malamang po ating bank account ay credit. Hindi po titingnan kung ano ang ating nasyon, o ating mga pinagmulan na tradition sa ating pong pamilya, kung saan man tayong probinsya, nanggaling. Ang importante sa kanya po,
tinawag niya tayo para sama-samang magpuli sa Kanya. Which is nangyayari po sa ating Ebanghelyo. Sa una po pagpasa mga kapatid, mapapagpapit po natin doon, yung kanya po naman naging paghihirap. Ano ho? Bakit po yung sa amin na dapat doon una po? Tingnan nyo ho. Doon sa mga unang pagbasa, ang Diyos nagbigay ng milagro. Ano ho? Sabi kaya, Padre, ano ba ang milagro? Meron po milagro din nangyari. Kung si Pedro ay nakawala, ano ho, doon, sa kulungan na iyon, ako, nakawala, o pinakawalan, ano ho, o pinalaya, kasi iyon doon sa Diyos. Siya ay nakagapos, talikala, ano ho, tapos may bantay, left and right, may bantay doon sa pintuan ng kulungan. Subalit sa ngayon na pinadala ng Diyos, para po siya ay makalaya, ano ho, sapagkat hindi niya pa time. Ano naman po Father ang relasyon sa atin ngayon? Tingnan niyo po, ang Diyos din ay milagro sa atin. Sa anong pamamaraan, pinalaya niya tayo mula sa pagkakasala. Noong tayo ay tinatakal, ano ho, pinalaya niya tayo, sinabi niya, sa pagkakataon ito na binabagpasan ko kayo, sabi naman na ko, pinuha ko na ang lahat na nagawa niyong kasalanan. At sa biggest miracle, ano pa pwede mangyari po sa atin? Bakit mga kapatid? Gaano mga kaliit o gaano mga kalaki yung ating naging pagsuway, pagkakasala, ano pa man terminong pwedeng sabihin diyan, lahat po yan pinabi na ng Diyos. Napakalaking milagro. Kasi yung lahat ng pinabi at kinuha na ng Diyos, hindi na natin pagbabayaran pa sa buhay natin. Sabi niya, ang pagbabayaran niyo lang, if ever, yung nagawa ninyong mga pagsuway sa inyong buhay, yung mga pagkakasala ninyo, yung mga pagsubok na hindi nyo nakayanan, at inagat ninyo ang mansanas. Meaning, pagkakasala. Ano ho? Ito na lang mga kapatid ang ating pangiintindihin at alalahanin. Subalit sa milagro ito naman ay kung ano ho, mapapansin po natin ano, tayo din po ay mula sa ibang lahi ng ating bansa. Ano ho? Na kung pag-aaralan din, ano ho, malalaman din po natin, tayo din po ay mula sa ibang lahi. Ang totoong Pilipino ay hindi naman po talaga kayo manggi. Ang totoong Pilipino ay handa. Kulot ang buhok. O kayo tingin sa akin, natanong ko yan, di man po panda. Mga maliliit na tao, mga payat, balingkitan, subalit magkikipuno. Nakabahag, hindi naman po ako. Ano po? Ito po yung original na Pilipino, base po sa pag-aaral. Ano po? Ang tawag po dyan sa English, aborigines. Ano po? Ito pong mga tao ito, na tinawag ng Diyos, ano ho, then dumating yung mga Indonesian, mga Malaysian, Thailander. Ito po ang bunga natin. Tayo po may mga Pilipino. Ano ho? Na tinawag ng Diyos, hinira niya, na sa bansang Pilipinas, binigay niya ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala, at doon, ang Espiritu Santo, at persona, ay nagkayag, at inihayag ng kanyang karangalan, ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, tayo din po ang bunga nito. Tulad po ni Pedro, mga kaibigan ko, sa kanya pong paglalakbay, ano ho, sinasabi niya po sa pangalawang pagbasa, ginawa niya rin yung kanyang katungkulan. Ang kaibahan lang po sa atin tayo, ginagawa pa lamang natin. Maaaring iba sabihin sa atin, paano yan, Father, matanda na ako. Siguro malapit na rin ako katulad ni Pedro. Possible, pero not probable. Bakit kaya? Kasi si Pedro, yung sarili niya, ibinuhos niya, iniala niya ng gusto. So, maaaring maging posible kung ang sarili natin, ang buong time natin, ang buong ating pag-iisip, lakas, lahat ng resources, ibibigyan natin sa paglilingkod. Which is, hindi naman po hinihingi sa atin ng Diyos. Na kanya hinihingi simple lang, mga anak, manatili lang kayo sa akin. Nakakapit sa pananampalataya ito, sa simbahan ito. Bakit kaya mga kapatid ho? Kasi ang Diyos, sa kanyang pong kaligayan, hindi po siya hihingi ng mga bagay na mahirap gawin natin. Hindi po siya hihingi ng mga imposible na magagawa natin. Kasi para sa Kanya, bilang Diyos, ang lahat ng posible sa atin ay posible sa Kanya. Ano? Tayo din po ay titingnan ng ating Panginoon sa pagkakataon po ito, ano kaya magiging dulo ng ating paglalakbay? Masasabi din kaya natin katulad kay Pedro sa salitang success. Hindi yun ang galing sa CR. Pagkatapos lumabas yung success! Hindi po ganon. Yung po success ng buhay,
na mararamdaman mo sa iyong buhay mula nang tatakal ka noong araw na yon, kung saan wala akong kamalay-malay, ano ba ang nangyayari sa akin? Ano ba ang ginagawa ko sa pagkakaroon nito? Bakit pagkatapos nito, ako na ako? Ang nananahin po ng Diyos at gusto po nating gusto ibigay niya sa atin na ating tularan tulad ni Pedro, ano po, ay yung magkaroon tayo ng paglilingkod na katulad ng kanyang ginagawa, na kung saan mga kapatid ako, hindi man hinihingi ng Diyos ng buong buo 100%. Subat ang nasabi niya po, mga kapatid, sabi niya, mga anak, ang kailangan ko lang naman ay ikapo ng inyong buhay. Gandahan tayo mga kapatid. Sa isang araw, kung kukunin mo ang 10%, ilang oras kaya? 10% ng 24 hours. 2 hours and 40 minutes. Lagyan na natin yun ang sagot ka. Sa isang araw, ilang minuto kang nagdarasal ng Diyos? Times 3. Maximum time na po pwede mong gasusin o i-consume sa pag-i-Angelus. 10 to 15 minutes. 5 minutes? 10 minutes maximum. Ito, grabe mo ba? Ay, hindi, kasama na yung Napakagano na siguro yun. kasama na yung pag-ano sa ano. Diba? At ako, English pa ang Angelus mo. Di, ang bilis-bilis na. Palagyan na natin, maximum 4. Kasama yung 5? 5 minutes. 5 times 3 is 15. 15. Kung mag-nilay ka pa, ilang minuto kaya? Yun nga, kasama yung pag-minute. Palagay niya, mga ilang minuto pa yung pag-nilay. So, depende. Another 5? Probably? Another 5 is 20 minutes. Kung ako mag-rosary sa Tagalog, para maabot ko yung 10% sa isang araw, magtatagalog ako kasi 1.5. Pero most probably, ang iba nagmamadali, English ang ginagamit nila. Sa akin naman, 45 minutes. So kung ako yun, kung Tagalog ako, plus 20 minutes, plus 1.5, o di meron na akong 1 hour and 50 minutes. So kung 2 hours and 40 minutes ang kinakailangan, so konti na lang. Makakabot ko na siya sa isang araw. Ano naman ang gagawin natin mga kapatid? Para maabot mo yung remaining time na kinakailangan mong consume. O halimbawa, kailangan mo na lang ay 50 minutes na lang. Paano mo pagagawin nyo sa isang araw? Kaya before meal. Nunubay na ka. Bago pagkain, tsaka pagkatapos Diba? pagkain. Ano kaya pa pwede kong pagawin? Ibig sabihin, yung 15 ko, kailangan ko ng 5 para magkaroon ako ng another 30 minutes. Ang sabi po naman ko, ganito lang. Alam niyo mga anak, kapag kayo nag-uusap at tungkol sa banalan, hindi niyo napapansin yung ikapo ng araw na hinihingi ko sa inyo, makukuha niyo na. Tinilay niyo, anong oras kayo simula pumunta ng simbahan? Anong oras na ngayon? I-divide mo yan sa 7 days. Isang linggo. Siguro naman makaka-catch up ka na. Tapos habang naglalakad ka pa, nagpupintuhan kayo tungkol sa malaking kung kaganapan, additional points, additional time. Tapos pag uwi mo, tatawagan pa kayo, meron akong dinagtindihan sa malaking kung palagay mo na, naubos yung load mo. $100. Ikaw ay nag-consume 30 minutes. Dagdag na naman yun. Eto pa. Nakaupo ka. O kaya nakatayo ka, nakahiga ka, nakatingin ka sa kawalan, nakatingin ka sa pader, sa ceiling. Pero yung mata mo nakatagos. Nakikita mo yung bituin. Ang sabi mo, manayin ko, kulang pa ba ang aking ginagawa? Hindi mo alam sa iyong pagninilay kasi hindi ka pa makatulog. Nakaabos ka na sa oras. So mga kapatid, kung 24 hours, i-minus mo 10, 2 hours and 40 minutes, isang araw, kaya natin i-consume, sobra-sobra pa. Kung ating pag-aaralan, hindi naman po siya mahirap. Ito naman po yung 10% na hinihingi ko, ay sa panalangin. Iba naman yung 10% sa salapi. Kaya kung pag-aaralan mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, kung aalalahanin mo yung 10% sa araw-araw, time po sa 7, kaya naman siya. Tanong, paano yan? Hindi ako nag-iintilos. Kasi, tanghali na ako bumabangon.
Para naghahatid sundo ako, nakakalimutan ko mag-English sa tanghali. Pati sa hapon, gising kami, nagluluto kami. Sa gabi, wala na rin akong time, pagod na ako, pagod na lang ako, magdadasal lang, magkukus na lang ako. So, kulang yung aking araw. Sa isang araw, hindi ko mamimit. Sabi naman na ko, mga anak, papasok kayo sa trabaho, habang lalakad kayo, pupunta ng palengke, pwede na po kayo mag-rosaryo. Paano po yun, Manay ko? Yung rosary ko, lalagay ko ng gano'n, napakita ko, mamaleki ako, pabili ito isda. Nakakabagin na Kamay. yun. Ito, pwede na. So, paano po yun? O, sabi niya, marami na pamamarami, dalili naman kayo. Tandaan mo lang kung nasaan ka na. Kung sa tuwa ka na, alahan mo sa tuwa ka na, kung pangalawang butil ka na, kamay mo nakaganyan na. Isipin naman ako, hindi mo ganyan sa kamay ng daliri ng tao nito. Siguro may pilay, kaya natin nakaganyan. Hindi kaya na-stroke yung tao na ito, yung kamay niya nakaganon. Hindi niya alam, paniba na siya. Yung Hail Mary niya. Alam niyo po mga kapatid, sa paglilingkod, minsan nakakatawa yung nangyayari sa buhay natin, which is normally ginagawa po natin. O yung iba, sometimes di ko na naranasan, pero which is totoo. Kasi yung iba, nakakaya naman maglalabas ng rosary. O di madalili ka. Problema mo na sa litanya. Kasi kung may tinatanda ka sa bawat malalaking butil, sa daliri mo walang malalaking butil dyan. Ano bang ginagawa mo, Father? Ano mangyari yan? Ay, sa pulsa ko nakahawak ako ng ganun, nagilita niya ako, di naglalakad ako, kunya titingin ako ng ganun, o hindi na namamalayan, natatapos yung litanya. Minsan, nung Kervin ako, yung singsing, di ba, may singsing na parang rosary. May ginagawa ko. Kahit sa eskwelahan. Kaya gawin, naglalakad ka papunta doon, pauwi. Kaya mo gawin. Hindi lang ako 5 minutes din magagawa mo, hindi lang 15. Kung gugustuhin mo, kahit 30, kaya sa isang araw. Kung sinisipag lang ho. Meaning mga kapatid, ano ba ang nais ni Father na ibigay po sa atin? Kasi si Pedro ho, ginusto niya gawin ang bagay na ito kasi maligaya niyang ginagawa ang pagsunod sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo. Na kahit na inaalmura siya sa kanyang paglilingkod, nagtatawanan, hindi pinaniniwalaan, tulad ng ginagawa ni Pablo, tinatatakutan pa. Dahil dating mamamatay tao, subalit pinakita nila, hindi naman importante sa amin na sabihin ng tao. Ang importante sa amin, may pahayag namin ng sinasabi ng Diyos para sa tao. Sa ating mga kapatid, ang importante, magawa natin ang katungkulan natin sa Diyos ng buong puso, ng may galak. Kaya nga po lagi may bitiyan ng malay kung kayo ay nananalangin, gawin naman nyo itong masaya, maging dapat sa aking paningin. Yung nananalangin kayo dahil nabibilitan na kayo, Aba, Ginoong Maria, kumusta ka ng grasya? Oy, sinaindihan, sabi ng kanina ko. Iniluluto ko, yung aso, matahon, yung telepono, yung cellphone, may text. Ito po ang ayaw ng anay ko, na kung magdadasal tayo, kung tayo ay nakaluhod, siguraduhin natin na may tutuloy natin ang buo. Pero sabi niya, pwede namang hati-hatiin. Basta importante, kung saan ka natapos, doon ka dumugtong. Eh, paano po yan? Ikakabsado yung litanya. Eh, di pag uwi mo ng bahay, doon ka maglitanya. O kaya nasa bus ka, kunyari, nagbabasa ka ng dyaryo, pero totoo, hawak-hawak ng litanya. Ayaw, saan eh? Unti-unti. Kasi pumapagod din niyo, pansinin ninyo. Minsan sa nasa ko na ito eh. Ay, yung mga iyas, mga apo kayo magpeno. Naglagay na mga panyo, handkerchief na malapad. So, ginawa nila ng belo. Then, kunyari, natutulog, nag-rosary. Ako naman, simple ako, meron ako sa sing-sing ko eh. Ano ba sinasabi mo? Di minto ko, saan ako minto? Okay, sige. Wala naman, usapan na naman, tahimik ka na naman. Rosary ka na naman. O pag naputol, tuloy na naman ulit. Basta importante, ginagawa natin ito maligaya. Kaya nga po mga kapatid sa ating paglilingkod sa Diyos, ay ating pong una ng inspirasyon ng ating pong mga apostol, nasa kanila pong pagnanais na makasunod, ginawa po nila ang kanilang makakaya
they give their best. Ito po yung masarap na halimbawa sa tang ito para po mapapurihan ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Diyos, sa mga anak at Espiritu Santo, Amen.